Manalangin tayo mga kapatid. Aming Ama, Diyos ang dakila at makapangyarihan sa lahat, kami pinagpupuri sa inyo at nagpapasalamat. Kayo po, Panginoon, ang aming puntanging dadakilain at sasambahin. Ang pangalan ninyo at ang ngalan na Anak ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo. O Amang nasa langit, maraming nga po salamat sa pagkakataong itong muli, Panginoon, na binigyan niyo kami ng oras ng kapahingahan upang kami, Panginoon, ay magpuri sa inyo at magpasalamat sa pamamagitan ng mga awitan, sayaw, at panalangin. Maraming nga po salamat, Panginoon, sa ganitong pagkakataon na kung saan na kahit kami po ay nasa kani-kaniyang tahanan at kami po malayo sa aming pong dating gawi, ay binigyan niyo kami ng pagkakataon na kami po ay magkasama-sama sa pamamagitan ng pag-aawit at sa pamamagitan ng teknolohiya na amin pong nagagamit, Panginoon, na hindi nagiging balakid sa amin, Panginoon, ang mga gawain katulad nito. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay muli na pinagkaloob niyo sa amin, na kami po, Panginoon, ay sa kabila ng banta po ng aming po dinaranas ng pandemic, Panginoon, kami po ay nakakasumpong ng kalakasan sa aming po mga katawan. At kami, Panginoon, ay nagkakasama-sama mga magkakapatid, magkakamag-anak, mga mahal sa buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay nga ito, Panginoon. At sa oras din ito, Panginoon, ay patuloy niyo nga kaming gabayan, proteksyonan, at ilayo sa anumang kapahamakan. At patuloy sa inyo kami humingi ng patawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga nagagawa hindi kalugod-lugod sa inyo, O Diyos. Huwag niyo nga po kaming iiwan, huwag niyo nga po kaming pababayaan. At patuloy niyo nga po kami, Panginoon, na biyayaan at pag-alabin niyo pa po, Panginoon, ang aming mga puso at damdamin sa pagmamahalan at pagkalinga sa aming mga kapwa. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Isayas 138, talata 1. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon, ng aking buong puso. Sa harapan ng mga Diyos ay aawit ako ng mga papuri sa iyo. Ako'y yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan. Sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Purihin ang Diyos. Amen. Papuri at pasasalamat ang aming handog sa inyo sa bawat araw, aming dakilang hari, aming Ama sa langit, na makapangyarihan sa lahat. Puso ay nananalig.
Kapag
kita, luwalhatiin ka, itataas kita, luwalhatiin ka, itataas kita. Patuloy po kayong mananahan sa aming mga puso, Panginoon, at ang lahat ng pagsubok na aming nararanasan ay aming napapagtagumpayan, sapagkat lagi namin kayong kasama at kayo ang nagbibigay sa amin ng lakas. Suriin niyo po, Ama, ang nilalaman ng aming mga puso at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Itinataas po namin ang aming mga kamay sa inyo at isinusuko ang lahat ng aming mga pagkukulang. Salamat, O Diyos, at patuloy naming nararanasan ang lawak ng inyong pag-unawa at pagmamahal. Salamat, Jesus, dahil hindi niyo kami binitiwan. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. Patuloy nating sambahin ang ating Diyos, mga kapatid sa Panginoon, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo ngayon ay magbubulay-bulay ng mensahe na magsisilbing pagkain ng ating isip, ng ating spirito, ng ating kaluluwa. Ngayong umaga, magsasalo-salo tayo sa isang mensaheng may pamagat, How to Avoid Doing Bad Things. How to avoid doing bad things. Ang ating text, Philippians 4, verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Tayo po ay manalangin. Diyos, aming Ama, patuloy po kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ina-acknowledge namin ang iyong pagkapanginoon sa buhay ng bawat isa sa amin. And thank you so much, Father, for allowing us to worship you. Kahit po kami ay hiwa-hiwalay ngayon nasa iba't ibang lugar sa aming mga sari-sariling tahanan, yet we are together in spirit and in truth, worshiping you, O God. And again, part of our worship is the meditation of your word. At dalangin ko, Panginoon, ang mensaheng ibabahagi ng iyong lingkod ay magsilbing pagpapala sa bawat isa. Maging kapakipakinabang ito, aming Diyos. At hinihiling ko, aming Panginoon, na ikaw po muli ang totoong maging speaker namin, and simply use me, Father, as your instrument in putting across your message this morning. At dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa ay bigyan mo ng malinaw na pandinig, isip na madaling makauunawa sa mensahe at pusong magpapakumbaba at magpapasakop sa iyo at susunod sa iyong kalooban. Lord, pagharian niyo po ang bawat isa sa amin as we continue to worship you. Proteksyonan niyo kami, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway, gawa ng kadiliman, na maaring gumambala sa aming pananambahan. Thank you for being with us, O God, and glorify your name, Father, as we continue on worshiping you. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Sa totoo lang, mga kapatid sa Panginoon, may mga pagkakataon na tayo ay nalalagay sa isang sitwasyon na pipili tayo kung ano ang ating gagawin. Whether it be good or bad, good or evil. At kung magiging honest lang tayo, mga kapatid sa Panginoon, tayong lahat,
ay may tendency na piliin ang gawin ang masama. Dahil iniisip natin kung gagawa ako ng mabuti, baka ako ay pagsamantalahan, baka ako ay lokohin. And so, sige na lang, mag-compromise na lang ako. Minsan dahil sa pakikisama, ay nakagagawa tayo ng hindi maganda. Dahil nga sa iniisip nating baka layuan tayo, hindi tayo maunawaan, i-ostracize tayo, at mapagwikaan tayo ng kung ano-anong mga masasakit na bagay. So ang nangyayari ay nakakapag-compromise tayo. Minsan sa pagpapakita ng utang na loob, mag-ingat tayo rito mga kapatid sa Panginoon. Salamat sa Diyos dahil sa mga nakalipas na panahon ay may mga tao na ginamit ng Diyos para tayo ay tulungan, para tayo ay samahan at mabigyan ng panahon. Nabigyan tayo ng panahon na samahan tayo. Alam nyo, may mga pagkakataon na dala ng pagpapakita ng utang na loob. Minsan, alam nating mali yung gagawin, and yet, dahil sa pagpapakita ng utang na loob, ayun nga, nakakapag-compromise tayo at nagagawa nating piliin na lang ang gumawa ng hindi maganda. Now, the Bible, or God Himself, the Lord Jesus Christ Himself, ay nagsasabi sa atin na tayo ay dapat na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Dapat maiba-iba tayo at makita sa atin yung paggawa ng stand. At ang stand natin ay dapat laging sa tama, laging sa mabuti, laging sa nagbibigay kaluwalhatian sa ating Diyos. But then again, tayong lahat ay may tendency na makagawa ng mga bagay na hindi nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, mga bagay na nagdadala rin sa ibang tao upang sila ay masaktan. And then eventually, tayo rin. Tapos nating gawin ang mga bagay na alam nating hindi maganda at the end of the day. Or eventually, nagsisisi tayo. At nasasabi natin, bakit nga ba ginawa ko yung ginawa ko? Na ang daming nadamay, hindi lang ako ang nasaktan, kundi marami pang iba, lalo pa yung aking mga mahal sa buhay. Mga kapatid, ano mang gagawin natin na hindi maganda, of course, ang epekto nito ay hindi rin maganda. At yung hindi magandang resulta, karaniwan, hindi man palagi, ay naapektuhan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya nga again, at the end of the day, ay nagsisisi tayo, bakit ba natin nagawa yung bagay na ginawa natin na hindi naman natin dapat ginawa? And so, gusto ko po magbigay sa atin, mga kapatid sa Panginoon, paano tayo makaiiwas sa paggawa ng mga bagay na hindi mabuti? Ano yung mga bagay na pwede nating gawin that would lead us to avoid doing evil things or doing bad things? Let me suggest 7 practical steps as to how we can avoid doing what is evil, avoid doing what is bad. Avoid doing what is not honoring and glorifying to our God. Avoid doing things that, would hurt ourselves. Ang totoo, bago pa tayo makapanakit sa iba, sarili muna natin ang ating nasasaktan. Una, sa pag-iwas sa paggawa ng hindi magandang bagay, decide. Decision is necessary. Decide not to do bad things. Decide not to do evil things. Decide not to conform to the pattern of this world. No? Huwag tayong ang desisyon, mga kapatid sa Panginoon, talagang dito nagsisimula yung paggawa ng mabuti o ng masama. At walang magde-decide para sa atin na iba, kundi tayo muna sa ating mga sari-sarili.
Sabi sa Romans 12, verse 1 and 2, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. And do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." When we decide to do good things by not conforming to the world, mga kapatid, yun, conformity to the world rito, yung gamit ng world ay yung worldly system, yung makasalanang gawa, hindi yung sanlibutan per se, itong daigdig na ito, cosmos, kundi yung sistema na makasalanan, na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung sinasabi, do not conform to the pattern of this world. And how can we do that? By transforming and renewing our mind. No? Ito na ngayon yung desisyon na sinasabi ko ayoko, hindi ko gagawin. No? At paano mangyayari yon? Verse 1, submit yourself to God. Offer your bodies. Let us offer our bodies to our God. No, pag in-offer natin ang ating sarili sa Panginoon, nasa kamay na tayo ng Panginoon. At dahil nasa kamay na tayo ng Panginoon, hindi na tayo nag-iisa. Meron na tayong desisyon na ginawa at sa desisyon na ginawa natin na yon, kakampi na natin ang Diyos. And so again, decide not to do bad things. Dito talaga nagsisimula yung ayoko. Once na ikaw ay bumigay, hindi mo pwedeng isisi sa iba yung pagbigay mo. No. Desisyon mo yun. Kaya yung mga nagsasabi, kaya ako nagkaganito dahil sa kanya. Kaya ako nagkaganito dahil siya No? Nagtuturo tayo, hindi totoo yun. We made a decision. So decide not to do bad things. Second, aim to primarily please and honor God. Aim to primarily please and honor God. Make it your goal, primarily to please and honor God. 1 Corinthians 10:31 sabi, "So whether you eat or drink, whatever you do, do it all for whom?" Sabi, and for what? For the glory of God. Gawin mo yan sa Panginoon. Gawin mo yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, isa sa mga katangian ng maraming tao, kung hindi man lahat, at kasama na rin minsan tayo, yung maging man-pleaser. Man-pleaser. Hindi naman masama na i-please ang kapwa-tao, mga kapatid, hindi masama. Pero kung yon ang primary concern natin sa buhay, talo tayo. Kasi hindi naman natin mapiplease lahat ng tao at hindi natin mapiplease palagi yung na-please natin minsan. At mga kapatid sa Panginoon, sa totoo lang, kaya natin gustong i-please ang iba ay dahil meron tayong selfish motive. Meron tayong gustong, kumbaga kaya ko to gagawin sa kanya, no? Ay para meron akong pakinabang na makuha rin sa kanya. Halimbawa, yung mga employee na ang primary concern i-please yung boss nila. Anong gusto nila? Ba't nila ginagawa yon? Gusto nila meron ng makuha din doon sa boss nila. No? At nagtatrabaho ng maigi kapag nandun yung boss, pero pagka wala na yung boss, yung papetik-petik na, patulog-tulog na, no? At wala na halos ginagawa, pero pag bumalik na yung boss, akala mo napakasipag.
in whatever things you do, aim to please God. Aim to honor God. Ngayon, kung yun ang primary concern mo, therefore, hindi ka makagagawa ng masamang bagay kasi nakafocus ka doon sa ipiplease ko ang aking Diyos. So, kinakailangan meron tayong pinaghahainan ng ating ginagawa. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, lalo yung mga responsible parents, yung mga responsible tatay and nanay, alam niyo ang ganda-ganda nung kaya ako naghahanap buhay, kaya ako ginagawa ito, yung iba nga nagpupunta pa ng abroad, ay para itaguyod ko ang aking pamilya. Ang ganda pakinggan. Pero hindi pa rin yon yung dapat na ultimate purpose or motive natin sa pagtatrabaho. Not primarily for building our respective families. Dapat, mga kapatid sa Panginoon, naghahanap buhay ako primarily to give glory and honor to my God. At ang trabahong ito ay bigay sa akin ng Panginoon at tatrabahuhin ko to glorify God. So makita nyo mga kapatid, talagang pagpapalain tayo ng Diyos. Hindi lang sa makaiiwas tayo sa paggawa ng masama, kundi i-bless tayo ng Diyos. Diba? Psalms 127 verse 1 and 2. Diba? Unless the Lord build the house. Maliban na ang Diyos daw ang magtayo ng sambahayan o ng pamilya, the labor of those who build it would just be in vain. In vain, sabi, even if you wake up so early in the morning, and then early in the morning, nagwo-work hard ka na till night, your labor would just be in vain unless the Lord builds your house. So make God your primary reason in doing things. Kahit sa paghahanap buhay, in whatever things we do, whether we eat, mga kapatid, whether we drink, gawin natin yon for the glory of God. Thirdly, choose to speak and tell the truth. Na mga kapatid, nakakagawa, again, going back doon sa first point na sinasuggest ko, make a decision to do good. Sa pakikipag-usap, pakikipagtalastasan, minsan ang nagagawa natin, napipili natin yung, magsinungaling. At mga kapatid, remember, there is no such a thing as white lies. All lies are sin. No? And so, choose to speak the truth and tell the truth. Yung iba sinasabi, kung magsasabi ako ng totoo at magiging cause ng kamatayan ko, di magsinungaling ako. Question, pag nasinungaling ka ba, tiyak kang hindi ka mamamatay? Come on. Mamamatay tayong lahat. But the point is, mas maganda na yung binawian tayo ng buhay na nakatayo tayo sa katotohanan. Telling the truth. Proverbs 12:13, evildoers are trapped by their sinful talk, and so the innocent escape trouble. Totoo naman mga kapatid sa Panginoon, may kasabihan tayo. Di ba ang isda, yung mga namimingwit na huhuli sa bibig? So yung mga nagsisinungaling, sila rin naman ay nahuhuli sa kanilang pagsasalita. And ang hirap magsalita na nagsisinungaling ka kasi kailangan consistent ka all the way. Ang hirap nun. And once, sa kabilang banda, once you tell the truth, wala ka ng problema. Sinabi mo na yung totoo Proverbs 12:22, the Lord detests lying lips, but He delights people who are trustworthy. Kinamumuhian daw ng Diyos yung nagsasabi ng nagsisinungaling, yung hindi nagsasabi ng katotohanan. And so, let us choose to speak and tell the truth. Alam nyo, minsan yung exaggeration,
hindi rin nakakatulong minsan. Yung mga pag nagkwento, talagang kung mag-exaggerate, sagad sa buto Isa lang ang dapat sabihin sa exaggeration niya, 100 ang nangyayari. So hindi na rin siya kinalulugdan ng kausap. In fact, nilalayuan na. Another suggestion, practical consideration that we can do to avoid doing what is bad, doing what is evil, is seek godly advice before making a major decision. Seek godly advice before making major decisions. Alam nyo, may tendency tayo na maging impulsive. Yung bang pagka may gustong gawin, sige na, tira na lang. Yung bang gano'n, walang kinonsulta. Sa mga mag-asawa lalo, sa mga kakapamilya, suggestion ko, husband or wife, do not make any decision. Lalo pa pertaining your family. At stake ang iyong pamilya on your own. Konsultahin mo ang asawa mo at kung yung mga anak mo ay medyo mayroon na silang sapat na kaisipan at makapagbibigay na ng suggestion, konsultahin nyo. Don't make any decision on your own. Kumonsulta ka. And I would suggest, meron tayong mga godly people sa church. Mga professional, godly counselor. Konsultahin nyo mga kapatid sa Panginoon. Pag meron kayong mga desisyon na gagawin, kayong mga dalaga at binata in your love life, sa hanap buhay, sa business, sa negosyo, sa personal na pangangailangan, there's nothing wrong to seek godly advice before making major decision. Proverbs 12:15, the way of fools seems right to them, but the wise listen to advice. Ako po mga kapatid ay alam ng marami sa inyo, professional counselor po ako. Pero isang bagay na ipinagpapasalamat ko sa Diyos, natutunan ko po na paggagawa ng mga major decisions, lalo pa nung ako ay nagkaroon na ng asawa, ang konsultahin ng aking asawa. At nung growing up na yung mga anak namin, hindi po ako gumagawa ng desisyon, basta-basta, sa sarili ko lang. Hihingi ako ng advice. Hihingi ako ng advice sa aking mga kapwa-pastor, sa aming head pastor. Pagka talaga may mga desisyon akong gagawin, talaga kinukonsulta ko siya. At ang laking tulong, mga kapatid sa Panginoon, ang laking tulong ng mga payo galing sa mga tao na talagang objective. Kasi mga kapatid sa Panginoon, yung objectivity natin naaapektuhan pag tayo yung at stake. Kasi ang lapit natin Whereas yung mga godly, professional counselors, nakalayo sila, objectively, nakakatingin sila, at nagiging mas malawak yung pagtingin nila at nakapagbibigay sila ng suhestyon, tulong sa atin para tayo makagawa ng tamang desisyon. And of course, ang pinakamagandang isik, ang guidance, saan tayo kukuha? Sa Word of God. Be guided by the principles of God's Word. Be guided by the principles of God's Word. Psalms 119, verse 105. Your Word is a lamp for my feet, a light on my path. Ang salita daw ng Diyos ay tanglaw, ilaw, na sa nilalakaran ay nagbibigay tanglaw. Kasi para tayong nakapikit na hindi natin nakikita yung ating nilalakaran and therefore ang hirap makarating sa direksyon. Ganon ang picture kapag tayo ay gagawa ng desisyon na somehow confused tayo, hindi sigurado. And praise God, andyan available ang Scripture, ang Bible. We can always open the Bible and read
the Bible. Minsan, nakagawa tayo ng pronouncement na hindi tama kasi hindi natin sinik hindi tayo naghanap ng payo sa iba, lalo hindi tayo nag-seek ng guidance from the Word. Basta nagbigay na lang ng pronouncement, naging judgmental na lang. Minsan, ikwento ko ito, sa Panginoon. Nabasa ko siya, alam niyo, sumakit yung puso ko pagkatapos kong mabasa, na may kinalaman nga doon sa sa pagbabasa ng Bible. Merong pastor at yung kanyang may bahay, in-invite ng isang mag-asawa for a dinner. And so, nag-give in yung mag-asawa. Nag-dinner sila. Pagkatapos mag-dinner, umuwi na yung mag-asawa, yung babae, yung misis nung nag-invite, hinahanap niya yung 500 pesos na naipatong niya doon sa table. Hindi niya makita. So sinabi niya doon sa husband niya, wala namang kukuha, kundi yung in-invite lang nating mag-asawa, pastor pa naman siya. Yun ang statement. Pastor pa naman siya, silang mag-asawa. Walang kukuha kung hindi sila. So alam yung ginawa doon sa kwento, yung misis, naapektuhan yung husband, hindi na umattend ng church. Lumipat ng ibang church. At sa isip nila, talagang established na yung pastor at yung wife ang kumuha ng 500 pesos na nasa table. Isang araw, nagkasalubong itong misis at yung pastor. Yung misis nag-invite sa kanila for dinner. Sabi ng pastor, namimiss na namin kayo, tinetext ko kayo, hindi kayo nagre-reply, bakit ba? Sabi ng misis, kasi masyado akong na-offend sa iyo, pastor. Kayo lang ang in-invite namin for dinner. Nawala yung 500 pesos ko, nandoon sa table. Ay nako, I'm sorry, sabi ng pastor. Sorry po. Sorry sa iyo, kapatid. Kasi yung 500 pesos na nasa table, inipit ko dun sa Bible mo. Na nandoon din sa table, inipit ko dun. Pag-uwi ng misis, kinuha niya yung Bible niya, binuksan niya, mga kapatid, lo and behold, nandun yung 500 pesos. Now, anong kinalaman ng kwento na yon sa seeking principles from God's Word? Anong kinalaman? Diba, kung binuksan niya yung Bible niya, nakita niya, nandoon yung 500. Hindi siya nagkaganon dapat doon sa pastor na yon na nagmukhang kawawa. Alam mo, mayroong mga ganon narinig ko noon sa pastor namin sa Alpha and Omega Church. Isa sa mga pastor na talagang saludo ako. Sabi niya, mas gusto ko ang dala-dala ng mga Kristiyano na Bible, yung lumang-luma na halos yung dilapidated na kasi halatang-halata mo, binubuksan, binabasa. Kisa naman yung Bible na pagka kinuha, papagpagan pa ng alikabok. Mga kapatid, we need guidance from God's Word. And how can we go wrong if guided by the Word of God? Diba? Joshua 1:8. Keep this book of the law. Of course, yung book of the law rito, noon, Torah ang tinutukoy. The first 5 books of the Old Testament. Now, stretching the application, ito na ngayon 66, canonized book, yung scripture as a whole. So, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it, take note, day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be what? Prosperous and successful. Mga kapatid sa Panginoon, for us to become successful, and not only to avoid doing what is evil, no?
also sa pagiging mapagtagumpay sa buhay, we cannot do away with the Word of God. We need guidance from the Word of God. In fact, hindi na malalago ang ating pananampalataya kung di tayo lumalago sa knowledge of the Word. So, kinakailangan ito. For us to be able to avoid doing what is evil, we need guidance. We need to be guided by the principles of God's Word. And then another, consider seeking God's kingdom and His righteousness your primary priority. If I may ask you, kapatid sa Panginoon, ano ba ang priority mo ngayon sa buhay? Ano ang pangunahing pinagkakaabalahan mo? Lalo ngayon, sa panahon ng pandemic, ano ang pinagkakaabalahan mo? Hindi masama yung dahil marami ang nawalan ng trabaho, hindi masama yung nagtatrabaho at nag-o-online. Pero kung puro yan na lang, at yan na yung primary concern mo, at yan ang priority mo sa buhay, kapatid, mas gugulo ang buhay mo. Kasi pinipili mo at ginagawa mo ang bagay na hindi maganda sa totoo lang. Na mukhang maganda. Alam niyo ba na merong mukhang maganda, mukhang mabuti, pero sa totoo lang, hindi. At mukhang maganda, pero nadadala tayo sa paggawa natin noon sa mas magulong pamumuhay. Ano ba ang dapat na maging priority nating lahat? At all times, and in all situations. So Matthew 6:33 sabi, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So mga kapatid, hindi masama na tayo ay maghanap buhay, mag-focus sa negosyo, pero sikapin natin na pati yung negosyo natin at hanap buhay natin ay ginagawa natin, sabi ko nga kanina, para luwalhatiin ang Diyos. At yung ginagawa natin ay yung expression natin ng pagpapakita sa Panginoon na yung kingdom niya, yung righteousness, ang siya nating pangunahing binibigyan ng prioridad. And then finally, fill your mind of things that are good. Punuin mo ang iyong isip ng mga bagay na mabubuti. Sa ating binasang text kanina, Philippians 4:8, ang sabi, finally, brothers and sisters, whatever is true, that is good, kapatid, and that is positive. Whatever is noble, that's good. That's positive. Whatever is right, napakabuti niyan. Whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. And then, sa huli, take note mga kapatid, if anything is excellent or praiseworthy. Anong sabi? Think about such things. Bakit in-emphasize yung think about such things? Kasi mga kapatid, kung anong inilalagay natin sa isip natin, kung ano yung ipinupuspos natin, pinupuno natin sa ating utak, nagdadala yon sa ating emosyon, consistent dun sa ating iniisip, and then eventually, magre-resulta yon sa action or behavior. At yung behavior, kung ano yung emotion na bunga ng ating inisip, yun yung behavior, yun yung action. Kaya nga ang sabi, think about such things. Kahit nga sa pagbabago ng buhay, nagsisimula sa pagbabago ng isip. Going back dun sa Romans chapter 12 verse 2, yung conformity to the world, ang sabi, do not conform to the pattern of this world, but be transformed, how? By the renewing of your mind. And so mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga
kung ano yung ipinifeed natin sa utak natin. At mag-ingat kayo sa mga sinasamahan. Yung mga nakakakwentuhan ninyo, baka kung ano-ano yung napifeed sa utak ninyo, mag-ingat-ingat. By the way, bad company corrupts character. Bad company corrupts character. Napansin nyo ba? Tignan nyo ito. At marahil nangyari sa iba sa inyo ito. Kakwentuhan mo. Wala naman kayong aberya nung kinukwento ng tao na kakwentuhan mo. Pero kinukwento niya sa iyo. At inis na inis siya doon sa taong ikinukwento sa iyo. Maya-maya, ikaw, inis ka na rin doon sa taong kinukwento niya. Wala naman siyang ginagawa sa iyo. Ano nangyari? Na-corrupt ang iyong karakter. Kasi na-feed ang iyong isip. Kaya ingat-ingat. Ingat-ingat sa inilalagay natin sa ating kaisipan. Yung mga worries, dala yan, mga kapatid, ng object of stress, object of worries. Kapag yung object na yon ang ipinifeed natin sa ating isip, ang ating emosyon madidepress at ang ating action, hindi ka na makagagalaw kasi mapaparalyze ka. Hindi ko alam kung meron ngayon na nakikinig sa inyo kasama sa pananambahang ito, na ikaw ay affected ng coronavirus. Somehow, ikaw ay pakiramdam mo positive ka sa coronavirus. O kaya, diagnose ka as positive sa coronavirus. Pag inisip mo ng inisip, nalalala ang iyong karamdaman. Kapatid, ang emotion mo, madidepress ka. Pero pag inisip mo ito, may Diyos ako na hindi ako pababayaan, pagagalingin niya ako. Yung emotion mo gagaan. At yung mga mga mahal sa buhay, noong mga kapatiran ngayon, na baka somehow ay affected nga ng coronavirus, ganun din ang isipin nyo. Meron tayong Diyos na greatest healer. Meron tayong Diyos na siya yung provider ng lahat ng ating pangangailangan. Meron tayong Diyos na nangako na siya ay handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Yun ang i-feed mo sa isip mo. Makita mo, kakaiba yung emotion na makikreate, and therefore yung action mo, yung behavior mo, kakaiba rin. Ang kilos mo, behavior mo, pag-asa. Hindi talunan. So fill your mind of things that are good. Fill your mind of things that are pleasing to God. Things that would make you happy, that would make you smile, that would strengthen your faith. Think of those things. At makita mo, ma-avoid mo yung paggawa ng masama. By the way, ang hindi paggawa ng mabuti, at yung sinasabing, wala naman akong ginawang masama, wala rin akong ginawang mabuti. May ginawa ka. Hindi ka gumawa ng mabuti. Therefore, gumawa ka ng masama. So, decide to do good things, submit yourself to God, seek help from godly counselors, seek guidance from the Word of God. Make God's righteousness your topmost priority. Seeking the kingdom of God and His righteousness. And again, finally, fill your minds with thoughts that are pleasing to God, beneficial to you, and beneficial to others. Ang resulta, hindi ka makagagawa ng mga bagay na masama, mga bagay na makapananakit sa iyo at sa kapwa, lalo pa sa iyong mga mahal sa buhay. Ang mga magagawa natin ay mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa Diyos at magpapagaan ang ating damdamin at makatutulong sa ating kapwa. Diyos, aming Ama, nawa ang mensaheng ito ay matimo sa isip, sa puso ng bawat isang kapatid ko na kasama ngayon sa pananambahan.
Nihiling ko aming Panginoon, i-empower niyo po kami upang magawa namin ng praktikal na aplikasyon ang mensaheng ito at hindi lang ito napakinggan namin, kundi mabigyan namin ito ng praktikal na aplikasyon na magdadala sa amin sa mga gawa na magbibigay papuri at kaluwalhatian sa iyo. Magdala sa amin sa paggawa ng mga bagay na magbibigay sa amin ng katiwasayan, kapayapaan at kagalakan. Magdala sa amin sa paggawa ng mga bagay na magiging tulong sa aming kapwa, simula sa aming mga kasambahay at sa iba pang makakasalamuha namin. Panginoon, sa iyo po lahat ng papuri, luwalhati, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen and Amen. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa isang malaya at mabiyayang pagsamba na aming nagawa. Salamat, Panginoon, although kami hiwa-hiwalay, nasa kani-kanilang tahanan, ang bawat isa, and yet, na-enjoy namin ang worship. Salamat sa pag-aawitan, salamat, Panginoon, sa mensahe na aming pinagsalusaluhan. At ngayon dalangin ko aming Panginoon na ingatan niyo po ang bawat isang kapatid ko. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Ilayo niyo kami, Panginoon, iligtas sa anumang uri ng gawa ng kaaway na maaring manakit sa amin. Iligtas niyo kami sa anumang gawa ng kadiliman at maging sa tangka ng masasamang tao, ililigtas niyo ang aking mga kapatid. At Panginoon, sa kalagayan namin ngayon na kinakaharap namin ang pandemic na ito, ang coronavirus, dalangin ko, patatagin nyo. Patibayin nyo ang pananampalataya ng bawat isa at i-shield nyo kami ng iyong banal na dugo at iligtas ang bawat isa sa anumang karamdaman dulot ng coronavirus. At i-provide nyo rin ang lahat ng pangangailangan ng aking mga kapatid. Kalingain nyo ang bawat pamilya ng aking mga kapatiran, aking Panginoon. At hinihiling ko, Diyos, na ang bawat pamilya ay iyo pong pagpalain
isupport ang lahat ng kanilang pangangailangan, lalo Panginoon yung in need ng mga groceries items, ng ayuda, ng relief goods. Panginoon, i-provide niyo po ang lahat ng kanilang pangangailangan. At gayon din, Panginoon, gamitin niyo po ang aming church para maka-assist sa mga kapatid na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng assistance sa aming Diyos. Patuloy niyong pagpalain ang negosyo ng aking mga kapatiran, ang kanilang hanap buhay. Mag-prosper, Panginoon, ang negosyo ng aking mga kapatid. Yung mga naghahanap buhay online, Lord, bigyan niyo po sila ng enough income. At yung mga naghahanap ng trabaho, dalhin niyo sa lugar kung saan makasusumpong sila ng hanap buhay. And Lord, kung meron po mga kapatid ngayon na nanghihina, dalangin ko ang kalakasan, pisikal na katawan, ang inyong ipagkaloob sa kanila. At Panginoon, inihiling namin sa iyo na sa kabila ng mga kaganapan sa panahong ito, masumpungan niyo kami na patuloy na nagtatapat sa iyo at patuloy na nagtitiwala sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan, aming Diyos. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong kadakilaan, katapatan sa bawat isa sa amin. At ngayon, mga kapatid, sa Diyos na makapag-iingat sa bawat isa sa inyo, sa Diyos na kaya kayong puspusin ng kagalakan at kapayapaan, sa Diyos na siyang magkakaloob ng lahat ng inyong mga pangangailangan, sa ating Diyos na walang inisip kundi ang inyong kabutihan, sa ating Diyos na ito, mga kapatid, ang bawat isa sa inyo ay aking itinatalaga, ipinagkakatiwala sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Day by day we grow more forgiving. Day by day, day by day we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more, from glory to glory. Day by day, let's be more loving. be more kind, as Jesus showed us the way of love. Day by day we grow more forgiving. Day by day, Day by day we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more, from glory to glory. Day by day, into Jesus' day by day, into Jesus' into Jesus' into Jesus' day by day.
Where He sends me, Where He sends me, I will go. day by day. I walk a little closer to my Lord. Day by day. 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 Muli mga kapatid, magandang umaga sa inyo. And I hope kayong lahat ay patuloy na pinalalakas ng ating Diyos at iniingatan ng ating Diyos. Paalala lang mga kapatid, kasi dito sa atin sa San Pedro, ako ay nakakakita ng maraming pasaway. Nagkalat na halos lahat dyan sa kalye, no? At hindi na halos na-maintain na nasusunod yung social distancing. At yung iba nga, wala pang face mask. So paalala mga kapatid, kasi ang coronavirus nandiyan dyan at dumadami dahil nga sa maraming pasaway ngayon, dumarami ang positibo. So mag-ingat, ingat. Talagang doble ingat kayo mga kapatid sa Panginoon dahil delikado. At pag tinamaan tayo niyan, tinamaan kayo ng coronavirus na yan, hindi madali ang gumaling. Okay? So, paglalabas kayo, lumabas kayo kung kailangan lang, wear your face mask properly and maintain social distancing. Talagang tignan nyo, lumayo kayo kasi yung iba, talagang lumalapit. Kayo na ang lumayo. Okay? At yung hand washing, yung paglalagay pa rin ng alcohol, paghuhugas ng kamay, at yung mga sinuot ninyo galing sa labas, pag-uwi, ilagay na kaagad sa marumi. Lalagyan ng marumi. Ingat mga kapatid sa Panginoon. At tayo po ay hindi pa pwedeng magtipon sa atin hong congregational worship pagka Sunday, kaya ganito pa rin tayo. Online, live stream ang atin pong magiging sistema at enjoyin natin yung ating ganitong paraan ng pag-worship sa mga panahong ito. Naniniwala po ako, Panginoon, mga kapatid, na ang Panginoon ay kumikilos at darating ang panahon na magiging normal na ulit ang lahat and we can again meet together face to face and together worship the Lord. Mga kapatid, dito sa church natin ay meron pa rin tayo mga ayuda para sa pamilya na kapatiran na nangangailangan ng tulong. So yung mga families na talagang in need kayo ng assistance, pumunta kayo dito sa church, merong nakahanda sa inyo na pipick upin nyo na lang, no? At tulong ito galing sa Panginoon at salamat sa ibang mga kapatid na nagpapagamit sa Panginoon upang makatuwang naman at makatulong sa ibang kapatid na nangangailangan ng tulong. Purihin ng Diyos. At ang inyong mga love gift and offerings, mga kapatid, again, pwede nyo pong dalhin dito sa church. Meron pong tumatao dito sa church, nakalagay dito sa ating church yung 2 boxes na pwedeng doon nyo ihulog. Yun yung love gift and offering or ipadala sa mga account na ito. No, i-deposit sa mga account na ito ang inyong love gift and offering and yung mga tithes po ninyo. At kung meron naman kayong specific na gustong pagbigyan ng inyong love gift, sa envelope, isulat nyo lang mga kapatid kung kanino nyo gusto na ibigay yung love gift. Okay? Para makarating doon sa kinauukulan. And so again, mga kapatid sa Panginoon, ingat kayo and every day na kayo ay magigising sa umaga, make it your goal to be a blessing to other people. Be blessed and be a channel of blessing to other people. Ingat kayo mga kapatid at pagpalain kayong lahat ng ating Diyos.